At dahil napagod ang batang maliit sa kakalaro, ayun, maagang natulog. Kaya ito't makakapaglinis muna ako ng bahay bago matulog. Tapos na din naman kami maghapunan para naman kinabukasan masarap ang gising ko at hindi ako mai-stress dahil malinis na ang bahay. Dahil madalas talaga hindi na ako nakakapaglinis ng bahay bago matulog dahil ang batang maliit ang tagal-tagal matulog sa gabi at syempre kapag tulog na siya, inaantok na ako. At saka kapag gabing-gabi na ayaw na ako paglinisin ng asawa ko dahil nakakaabala na talaga ako. Dito pa naman siya sa sala natutulog. Kaya nakakatsyempo lang talaga ako ng paglilinis bago matulog kapag maaga natutulog ang batang maliit. Dahil mas masarap naman talaga maglinis sa gabi kaysa sa umaga dahil kapag umaga maya-maya lang makalat na ulit. At kapag naglinis ka naman sa gabi, kinabukasan paggising mo, malinis pa din ang bahay dahil wala namang magkakalat dahil tulugan na. Huwag nyo na lang pansinin ang bundat kong tiyan dyan dahil busog na busog talaga ako. Binyag kasi ng anak ng hipag ko kanina kaya ayan, busog na busog talaga ako. Tapos hindi pa natutunawan, kumain na naman kaya ayan, mukha na naman akong buntis nito. Inuunahan ko na kayo dahil kilala ko kayo, maya-maya may magko-comment na dyan, magtatanong kung buntis ba ako. Pero sanay na naman ako dahil palagi talaga ako napapagkamalang buntis. Karamihan naman talaga sa mga kagaya kong nanay, yung tiyan talaga ang lumalaki at palagi napapagkamalang buntis. Ang swerte na lang kapag bumabalik sa dati yung tiyan, kagaya nung iba dyan. Yung tipong parang hindi nanganak sa sobrang nipis ng tiyan, sana all na lang. Sa ngayon kasi hindi pa uso sa akin ang diet dahil breastfeeding nga tayo. Mayat may gutom, mayat may kain din, lalo na't napakalikot na ng batang maliit tapos napakalakas pa dumede. At eto nga, balik na tayo dito sa ginagawa ko, nakatapos na nga ako sa paglilinis sa sala kaya dito naman ako sa kusina naglinis. Eto mga hugasin namin, daig pa talaga palaging may piyesta. Kasama na kasi dyan ang umagahan, tanghalian, hanggang hapunan. Pinag-iisa ko na para isang pagod na lahat. At kapag ganyan naman naghuhugas na ako, lahat tinuhugasan ko na, pati mga kaldero, kawali. Pero kapag panganay ko ang inuutusan ko maghugas ng mga pinggan ako, iniiwanan talaga yung mga pinaglulutuan ko. Kaya madalas talaga mas gusto ko pa na akong kumikilos dito sa bahay. Pagkatapos ko maghugas ng mga pinggan, huhugasan ko naman tong pinaglalagyan ko ng mga pagkain namin. Nilinisan ko na nga din itong ibabaw ng rep, hindi ko pa nga din nalilinisan ng loob niyan. Siguro sa isang araw na lang bago magbagong taon. Ang dami ko na nga ulit labahin, maglalaban na nga ulit ako bukas para naman bago magbagong taon hindi tambak na tambak ang labahin ko. Hindi naman pwedeng walang labahin bago magbagong taon dahil araw-araw naman nagbibihis. Magaling sana pagkabihis ay lalabahan na kaagad. Pero at least hindi ganun katambak. Kamusta naman ang Pasko niyo mga mama? Dami ba namang napamaskuhan ng mga anak niyo dyan? Balita ko, paldo daw ang mga nanay ngayon. Charis. Yung dalawa ko ngang anak, hindi nga din nakapamasko sa mga ninong at ninang nila dahil andun nga sa amin yung mga ninong at ninang nila. Yung pangalawa ko naman, merong isang ninang dito at ayun, may natanggap naman siyang regalo. Tapos yung bunso ko naman, yung mga napamaskuhan niya, ayun cash, ibinili ko na kaagad ng damit niya, baka kung saan pa magastos. Baka mamaya utangin ko pa tapos makalimutan ko na bayaran. At eto nga't malapit-lapit na talaga ako matapos sa paglilinis dito sa kusina kaya makakapagpahinga na din sa wakas. Tutulog na malinis ang bahay at syempre gigising na malinis ang bahay kaya hindi mai-stress. Nakakatamad pa namang kumilos pagkagising mo na makalat ang bahay. Yung tipong parang pagod na pagod ka na agad, tinitingnan mo pa lang yung mga gagawin mo. Tapos eto nga't naglagay na nga ulit ako ng kortina dito sa ilalim ng lababo.